Hi guys! Welcome back again dito sa ating YouTube channel sa El Roche & Co. Yan. So guys, share ko sa inyo kasi may isa akong nabasa ring comment. Although na-answer ko na rin siya naman doon sa comment section. So ang tanong niya kung wala daw ba akong sworn declaration na pinasa sa Shopee. So sinagot ko siya doon, sabi ko kapaprocess ko pa lang kasi kakapareceive ko lang that time ng aking sworn declaration. Okay, so pakita ko yun sa inyo yung ating sworn declaration of gross remittances Annex A. Yan, so importante na Annex A siya. So, para saan ba ang ating sworn declaration? So, for seller merchants engaged in business within electronic marketplace. So, dito kasi may option dito, either do not exceed 500,000 pesos or exceed 500,000 pesos. So, ito kasi, na-discuss ya during do sa aming seminar sa Shopee, yung online seminar sa Shopee. And then, syempre, para nga makatulong sa ating mga online seller na mabawasan yung i-deduct sa atin, di ba? At I don't know kung may 1% ba? 1% yata na may additional tayo na i-deduct sa atin. So, para nga naman malesen yun, kung talaga naman ang kinikita natin o sa tingin natin, ang kinikita natin ngayon 2024 ay hindi siya lalakpas sa 500,000 pesos. Yan, better mag-apply na tayo nito. Ayan, so better po na mag-apply na tayo nito. Ito, niretype ko lang siya. Kasi wala talaga akong makita sa ano ng BIR dun sa soft copy nila ng ganito na parang ipiprint ko na lang. So since wala ganon, niretype ko na lang siya. Yan. And then syempre, kinross out ko lang yung do not exceed. And then syempre ito, bago ko siya ipa-receive sa BIR, ang ginawa ko naman dito ay pinanotary ko muna siya. Yan. Kasi hahanapin niya yung may notarize. Ito. Ang binayaran ko sa pagpapanotarize ay 100 pesos. Then, syempre, bibili tayo ng documentary stamp. Kasi, kailangan may documentary stamp itong ating sworn declaration. Tsaka ko siya pinareceive kay BIR. Ayan, guys. So, ito na siya. Meron na siyang stamp na na-receive to ng BIR last March 18, 2024. Ayan, guys. So, after this, ang gagawin ko naman ay iano ko siya. Ang tawag doon? Scan copy. So, kailangan natin ng soft copy. And then, ito naman yung i-download natin or i-upload natin sa app ng ng Shopee. So, meron kasing part doon regarding sa sworn declaration na pwede nating i-submit sa kanila para na sa ganon is makatulong din to para malesen yung ating VAT or yung sa BIR natin. Yun. So, kung gusto niyo magkaroon kayo ng ganito, pwede siguro katulad ng ginawa ko, i-retype nyo na lang and then yun, i-process nyo na lang para bago mag April 14 at least naka-attach na to sa ating mga documents na kailangan i-submit sa Shopee. Hindi ko lang sure kung pati si TikTok at si Lazada need din to, so i-check ko na lang din. Basta sa akin si Shopee kailangan kasi ito yung isa sa mga na-discuss namin para para makatulong niya, para malesen at least yung VAT natin. At kung confident naman tayo na hindi naman talaga tayo kikita ng 500,000 in a year. Pero kung halimbawa, okay, diniscuss din naman to sa amin na kung halimbawa naman nakapag-submit tayo ng sworn declaration and then nakita pa rin na talagang ang kita mo is mag-i-exceed sa 500,000, parang mababaliwala din to. Yun. So, pwede madedakan siya dun sa 1%. Okay? So, yun lang po. I hope po na yun, may natutunan kayo. Then, I hope na nakatulong din ako regarding sa ating sworn declaration of gross remittances. Ayan. So, apply na tayo kung sa tingin talaga natin hindi naman tayo lalakpas ang kikitain natin in a year ng 500,000 pesos. Yan. Konti lang naman yung ating maano nito galastusin. Yan. So, 100 pesos. Ang ginastos ko, 100 pesos sa notaryo and then 30 pesos sa documentary stamp. Yan. So, that will be all for today, I hope.
makatulong din kahit paano itong aking video na to para po sa inyo. So, thank you so much. Till next time, comment lang po pag may mga question at sasagutin natin ayon or abot sa aking makakaya. Maraming salamat po.